Security guard, pinatalsik matapos ang viral video ng pananakit sa isang batang sampaguita vendor. Maynila, Pilipinas, January 15, 2025. Isang security guard ang pinatalsik sa trabaho matapos kumalat sa social media ang video kung saan nakita siyang sinasaktan ang isang batang sampaguita vendor. Ang insidente, na naganap sa labas ng SM Mega Mall sa EDSA, Mandaluyong City, ay nagdulot ng matinding galit at nagpaalala sa mga komplikadong isyong panlipunan na kadalasang nagiging ugat ng mga ganitong pangyayari. Ang video, na mabilis na kumalat noong Miyerkules, January 15, 2025, ay nagpapakita ng security guard, na hindi pa binabanggit ang pangalan, na agresibong tinatanggal ang mga sampaguita mula sa tali ng batang vendor. Pagkatapos ay nakita siyang paulit-ulit na sinasaktan ang bata, na nagtulak sa vendor na lumaban. Ang matapang na pagtatanggol ng batang babae, sa kabila ng kanyang edad at kahinaan, ay umani ng parehong paghanga at pag-aalala, na nagpaalab sa debate tungkol sa insidente. Bilang tugon sa video, naglabas ang SM Supermalls ng isang pahayag na kinukondena ang mga ginawa ng security guard at nagpapahayag ng pakikiramay sa biktima. Ikinalulungkot at nakikiramay kami sa batang babae na nakaranas ng hindi kanais-nais na insidente sa labas ng aming mall, sabi sa pahayag. Tinawag namin ang atensyon ng security agency upang magsagawa ng agarang at masusing investigasyon. Ipinaliwanag din sa pahayag na ang security guard ay pinatalsik at hindi napapayagang magtrabaho sa alinman sa mga SM Supermalls. Ang mabilis na pagkilos ng SM Supermalls ay nagpapakita ng pangako ng kumpanya na harapin ang isyu at matiyak ang kaligtasan at kagalingan ng kanilang mga customer at ng komunidad. Gayunpaman, ang insidente ay nagdulot din ng mas malawak na pag-uusap tungkol sa mga ugat ng karahasan. Maraming netizens ang nagpahayag ng pag-aalala sa mga ginawa ng security guard, binabanggit ang likas na kawalan ng balanse sa kapangyarihan sa pagitan niya at ng batang vendor. Ang iba ay nakikiramay sa security guard, na nagmumungkahi na ang kanyang mga aksyon ay maaaring dahil sa isang nakababahalang trabaho o iba pang mga kadahilanan. Ipinapakita ng insidente ang komplikadong katotohanan ng kahirapan sa Pilipinas at ang potensyal na epekto nito sa pag-uugali ng mga individual. Maraming tao ang napipilitang magtrabaho ng hindi formal upang mabuhay, na madalas nakaharap sa mga mahihirap na kalagayan at limitadong pagkakataon. Sa ganitong mga sitwasyon, ang isang pag-aaway, lalo na ang isa na nagsasangkot ng isang itinuturing na awtoridad, ay maaaring mabilis na lumala. Higit pa sa agarang mga alalahanin sa insidente, ang sitwasyon ay nangangailangan ng mas malalim na pagsusuri sa mga isyong sistematiko na nag-aambag sa mga ganitong pangyayari. Iminumungkahi ng artikulo na ang pangyayaring ito ay refleksyon ng mas malalaking suliranin sa lipunan ng kahirapan, limitadong akses sa edukasyon, at kawalan ng komprehensibong mga sistema ng suporta sa lipunan. Ang kaso ay nagsisilbing isang malinaw na paalala ng pangangailangan para sa isang multifaceted na diskarte sa pagtugon sa kahirapan at kawalan ng pagkakapantay-pantay. Kasama dito ang pagbibigay ng mga pagkakataon para sa edukasyon, trabaho, at panlipunang pag-unlad, pati na rin ang pagtataguyod ng pakikiramay, respeto, at di marahas na resolusyon ng mga alitan. Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pinagbabatayan ng mga isyong ito, maaari tayong umasa na lumikha ng isang mas patas at mahabagin na lipunan kung saan ang mga pangyayari tulad ng mga ito ay hindi na malamang na mangyari.